Worry about me. I can face the ICC. So ito nga mga kabayan, kapasok lang na balita. So natanggap na po ng mga abogado ang ebidensya kay President Duterte at magugulat po tayo mga kabayan kung ilan ba ang naging ebidensya na sinubmit ng abogado para kay President Duterte sa ICC mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga nagbabagang balita nito mga kabayan. Rodrigo Roa Duterte. Isinumite na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ebidensya sa kasong murder bilang crime against humanity. 181 items ang ibinahagi ng ICC prosecutor sa depensa nitong March 21. Alinsunod po yan sa utos ng ICC Pretrial Chamber 1. Confidential pa ang mga naturang ebidensya. Ano nga mga kabayan, ang dami di ba? Pero niyo po, 181 na ebidensya ang sinumiti. Kapag nasuri na ng defense team ng dating Pangulo ang mga ebidensya, kailangan nilang magsumite ng kanilang mga obserbasyon tungkol dyan hanggang April 11. Inatasan din ng ICC Chamber ang defense team na sabihin kung meron din silang ilalabas na ebidensya at testigo bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. Ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not their detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary, either because he or she are still committing crimes, or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant, or because they believe that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. So they have to justify that. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwedeng mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judge's order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod. Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements. Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect, na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Does this country accept this release? If the court is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judge's order, does the country accept these conditions and measures or not, and so on. So as a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saang bansa ibibigay ang kustudiya ng suspect. Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with certain states for specific cases.
Isa sa isyu ng kampo ni Duterte ang paraan ng kanyang pagkakaaresto. Ang malinaw, sabi ng ICC, paano man naaresto si Duterte, nasa ilalim na siya ngayon ng jurisdiksyon ng ICC. At ang mga umano'y krimen na nangyari at inirereklamo sa kanya ay naganap ng bahagi pa ang Pilipinas ng Rome Statute. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Samantala, sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na na-disclose na sa defense team ng dating Pangulo ang ebidensya kaugnay sa kinakaharap niyang kasong murder as a crime against humanity. 181 items ang dinisclose ng prosekusyon noong March 21, alinsunod sa utos ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Pero isipin po natin mga kabayan, biro niyo po, 181 ang sinubmit at binigay ng abogado ng ating Pangulong Duterte dun sa kaso na kinaharap niya ngayon mga kababayan, yung crimes against humanity. Kaya sa 181 na ebidensya na yan, dito po hindi na po disclose o at hindi mo na pinaalam sa public kung ano ba ang mga ebidensyang ito. Kasi po, ano pa daw, bawal pa yata itong ipaalam sa lahat. Biro po, 181. Isipin po natin yan. Ito po ang kagandahan sa ICC. Ang kagandahan po sa ICC kesa sa ating bansang Pilipinas, malaman natin agad ang mga ebidensya hawak ng kalaban natin at bibigyan ka ng kopya dun sa ebidensyang na pwede po natin gamitin upang makapagdepensa agad sa ating kaso. Ito po ang kagandahan dito kasi po sa atin sa Pilipinas, hindi yan binibigay sa kalaban mo. So kung bahala na kayo dyan kung ano bang ebidensya nyo na panlaban or bahala kayo kung paano nyo tatakasan o malulusutan. Pero sa ICC po, itong kagandahan. Kasi po, malalaman po natin ang mga ebidensya kaagad at mapaghandaan po natin ang pangontra rito. Kaya mga kabayan, itong ICC na ito po ang talagang kinaganda sa kanila. Kapag may kaso ka, malalaman po agad ang ebidensya ng kalaban at pwede po nating paghandaan. Yun kung ano po ang ating pangontra rito. So hindi po natin alam kung ano po mga evidence na ibinigay. 181 pieces po yung mga kabayan. Ang dami rin sinumiti, di ba? Malay po natin, ito pong 181 na ito ay may pangontra na naman ang ating Pangulong Duterte. Baka po ang abogado ng ating President Duterte ay meron din talagang pangontra kasi hindi po basta-basta ang abogado ng ating Pangulong Duterte. Malakas din ito, lalo na si Kochman. May mga experience yan pagdating sa ICC, lalong-lalo na pagdating sa digmaan sa korte. Kaya talaga namang waiting talaga tayo sa bagong update kung matuloy man, kung magka-hearing man sa September 23 o halos kalahating taon at maghihintay pa si Tatay Digong. So matagal talaga. Maghintay talaga, sabi nga ni Pamelo doon sa interview niya, kung paano kaya kung may mangyari na sa ating presidenteng Duterte bago pa sumapit ang September na hearing. So wala na, di ba? Paano yun, di ba? So comment lang po kayo kung ano pong masasabi nyo sa video nito. Don't forget to subscribe mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.